Hello po. Morning. Ay, good afternoon na. Tanghali, magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataon meron tayo para buksan natin ang salita ng Diyos at magbigay pansin sa Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoon at tumawag tayo sa Kanyang pangalan, manalangin at humingi ng tulong, grasya sa Panginoon. Ako po si Brother Bill, isa po akong preacher, teacher ng salita ng Diyos. Dito kami yung church namin nasa Tuktukan. So pag may pagkakataon, makalaya kayo or whatever, pasyal kayo sa amin. At tiyak na may tulong kami para sa inyo at kayo rin makatulong din sa amin. So, anyway, salamat sa pagkakataon. Meron tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. At iniimbitahan ko po kayo na mag-pray muna tayo tapos pasok tayo sa salita ng Diyos. Bigyan nating pansin itong mga pinag-aaralan natin sa aklat ng Genesis. At pagkatapos nun, mag-pray ulit tayo. At nawa ang message ay maging pagpapala sa ating lahat. Alright, so let's pray muna. Dakilang Diyos, salamat Lord sa araw na binigay niyo po sa amin. Sa araw na ito Lord, na kung saan kami po ay makakarinig ng magandang balita sa inyong salita. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na tunay na magkaroon ng Espiritu Lord ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon upang makamtan po namin ang buhay na walang hanggan, kapatawaran ng aming mga kasalanan at matuto kaming lumakad sa mundong ito Lord, nakapiling kayo Lord at alam po namin hindi nyo kami makakalimutan at hindi nyo kami pababayaan dakilang Diyos. Kaya Lord, lumalapit kami sa inyo Lord at linalapit po namin ang aming situation sa inyo Lord. Kayo po ang magbigay ng liwanag at gabay na kailangan po namin at pag-asa, Lord, at ginhawa. Lord, i-bless po ninyo ang inyong salita sa amin sa oras nito. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So, thank you po. Genesis chapter 5. So, sabi, baka isipin nyo, bakit tayo nasa Genesis chapter 5? Well, pinagsisikapan ko tuwing may pagkakataon, every Monday, nandito ako. Sana, Lord willing, at dadaan tayo sa mga aklat ng Bible at sa ngayon nasa Genesis chapter 5 tayo. So kaya ako pinagpapatuloy yan kasi ito yung aklat ng Diyos na binigay sa atin at ito ang kanyang mga salita at ito ang siguro pinakadakilang treasure sa buong daigdig, yung salita ng Diyos. Kaya pinapahalagaan natin yung salita ng Diyos kasi nanggaling ito sa Panginoon, ginamit niya si Moses para isulat yung Genesis. At nagsulat pa siya ng 4 pang mga aklat, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Yung 5 aklat na yan ay sinulat ni Moises. Sinulat niya ito para sa mga Israelite na pabalik sa lupa ng Canaan na pinanggalingan nila ng 400 taon at sila ay naging alipin ng Egypt. Pero ngayon, nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas at bayani, ayan si Moses, at ngayon, babalik na naman sila sa lupa ng Canaan na kung saan nilaan ng Diyos yan kay Abraham na kanilang ninuno. At yung generation na papasok sa Canaan mula sa Egypt, hindi nila alam saan sila nanggaling, ano ang layunin ng Diyos para sa kanila. Kaya minabuti ni Moises na magsulat ng aklat ng kasaysayan ng Israel at kung ano ang layunin ng Diyos para sa kanila. At ganun pa man, malaking blessing ito sa atin. Hindi naman tayo Israel, wala naman yatang Hudyo dito. Pero ang salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa Israel ay maaaring, yung blessing nun, maaaring mapasa atin kung makinig tayo sa Panginoon. At kung hayaan natin na tunay na magtiwala tayo sa Panginoon at umasa sa kanyang mga salita. So yung blessing na para kay Abraham, hindi lang para kay Abraham at sa kanyang mga lahi ng mga Hudyo, mga Israelite. Pero ang pagpapala ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Amen? Hindi namimili ang grasya ng Diyos kung ang tao ay tunay na may pagsisisi sa kanyang puso at sumasampalataya sa Panginoon. Yan ang siya ay mabibiyayaan ng grasya ng Diyos. Kahit na siya ay Amerikano, Pilipino, Russian, Chinese, or whatever, yung lahi-lahi na ganyan,
panlabas lang yon. Amen? Ang tunay na hinahanap ng Diyos ay yung sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. At wala yon sa lahi. Amen. Alright, Genesis chapter 5, verse number 6. Babasahin ko hanggang verse number 20. At ito ang mga naging anak ni Adan. Makikita natin dito na napakahaba ng mga buhay ng mga ninuno ng Israel. At now yung Israel nanggaling yan kay Seth, Shem, Ham, and Seth, Shem, Ham, Japheth. Nanggaling yung Israelite kay Shem. Tapos si Shem nanggaling naman kay Noah. At si Noah nanggaling dito kay Lamech, yung kanyang tatay, si Lamech, galing kay Methuselah, and so on and so forth, hanggang makaabot tayo kay Adam. So anyway, lahat naman tayo galing kay Adam kung tutuusin. Pero Genesis chapter 5, verse number 6 to 20, pansinin natin, napakahaba ng buhay ng mga tao noon. At bakit naman ngayon, napakaikli naman ng buhay ng tao kung tutuusin, kahit nasabihin natin 70 years, sabi ng Bible, ang buhay ng tao 70 years, aabot ng 80 kung malakas ang katawan. Pero wala tayo sa anino ng mga ninuno sa Genesis chapter 5. Okay, Genesis 5 verse 6, halimbawa, nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak niya si Enos. Nabuhay si Seth pagkatapos may panganak si Enos ng 807 taon at nanganak pa ng mga lalaki at mga babae. 807 taon. At ang lahat ay naging ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon at siya'y namatay. So biro mo si Seth na anak ni Adan ay nabuhay 922 years. Si Adam ay nabuhay 930 years. So napaka-amazing yung edad nila. Pero sabi ng Bible, verse number 9, nabuhay si Enos ng 90 taon at naging anak niya si Kenan. Si Enos ay nabuhay pagkatapos na may panganak si Kenan, 815 taon at nanganak pa ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Enos ay 905 taon at siya'y namatay. 905. Nabuhay si Kenan, 70 taon at naging anak niya si Mahalel. At nabuhay si Kenan pagkatapos ng may panganak si Mahalel ng 804 na taon at nanganak pa ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Kenan ay 910 taon at siya'y namatay. 910. So tingnan mo yung mga edad ng mga ninuno. Ni Adan, 930, 922, 905, 910. Sino kaya sa atin naaabot ng 900? Wala na, hindi na natin naririnig yung ganyang klaseng edad. Bakit? Sapagkat nagkaroon ng dilubyo sa Genesis chapter 6. Dadaan din tayo sa pag-aaral noon, pero sa ngayon, wala tayo doon sa Genesis 6. Nasa Genesis 5 pa lang tayo. Kaya, next time, tingnan natin kung anong nangyari sa daigdig natin, kung bakit pinalitan ng Diyos yung atmosphere, bakit naging manipis yung ozone layer, at bakit nawasak ang mga kontinente, at nagkaroon ng iba't ibang mga tubig at lupa ay nagkawatak-watak, at nawasak talaga ang sangkatauhan, pati rin yung kalusugan natin ay bumagsak. So anyway, so makikita natin sa Genesis 5, mahaba ang buhay. Alright, so ito pa. Verse number 15, nabuhay si Mahalel at ng 65 taon at naging anak niya si Jared.
Nabuhay si Mahalel pagkatapos may panganak si Jared ng 830 taon at nanganak pa ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mahalel ay 895 taon at siya'y namatay. So 890. Nabuhay si Jared ng 142 taon na naging anak niya si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na may panganak si Enoch ng 800 taon at nanganak pa ng mga lalaki at mga babae. Lahat ng naging araw ni Jared ay 962 taon at siya'y namatay, 962. Ito naman si Jared. So, dyan lang muna ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Ito ang mga message na gusto kong i-share sa inyo patungkol sa nabasa natin. Una sa lahat, alam ng Diyos ang lahat ng patungkol sa ating mga ninuno at patungkol sa ating mga salinlahi na nauna pa sa atin. Alam ng Diyos ang kanilang pangalan, alam ng Diyos ang kanilang edad, alam ng Diyos kung paano sila nabuhay, at alam ng Diyos kung paano rin sila ay namatay. So kahit na umabot pa siya ng 930 years, sa loob ng 1,000 taon, mamamatay pa rin ang tao. Bakit pumasok ang kamatayan? Sapagkat sa Genesis chapter 3, kinain ni Adan ang prutas na pinagbawalan ng Diyos. Sumaway siya sa Panginoong Diyos, at tuwing sumasaway tayo, nagkakasala tayo sa Diyos, may halong sumpa. Yung pasaway natin sa Panginoon. So, sinumpa ng Diyos ang lupa, sinumpa ng Diyos si Adan, si Eva, at ang ahas sa Genesis chapter 3. Pero itong gusto kong malaman ninyo, alam ng Panginoong Diyos ang mga pangalan ng salinlahi at mga angkan ni Adan. Tayo kaya, alam kaya natin yung pangalan ng ating mga lolo, lola? Siyempre? Kaya pa nating alamin yung mga pangalan ng ating mga lola, lolo. Pero yung pangalan ng nanay, tatay ng lolo natin, alam pa ba natin yon? So, yung great-grandma, di ba? So, lola, nanay, tatay ng lolo, nanay, tatay ng lola, hindi na natin naalala. Pero ang Panginoong Diyos, alam niya ang kanilang mga pangalan, at alam niya ang kanilang edad, alam niya kung gaano sila katagal na buhay, at alam ng Diyos na sila rin ay pumasok sa sumpa ng kamatayan. So, ganun kadakila ang Diyos, alam ng Diyos ang patungkol sa ating mga salinlahi. Number 2, ang blessing na ipinakita sa atin dito ay yung lahi ni Seth at ni Enos galing kay Adan ay yung lahi na may takot sa Diyos at yung lahi na may pananampalataya sa Panginoon at yung lahi na nagbigay pansin sa Panginoon. Hindi katulad ng napag-aralan natin sa Genesis chapter 4, yung lahi ni Cain, yung lahi ni Lamech, at yung lahi nila Enos na hindi naman sila sumunod sa Panginoon. Si Lamech, si Cain, sila Tubal, Cain. Anyway, mababasa mo lahat yan sa Genesis chapter 4. Sa Genesis 4, binanggit lang ng Diyos ng madali ang mga pangalan ng mga lahi ni Cain, sapagkat si Cain walang pananampalataya sa Diyos at pumili siya na mabuhay na hiwalay sa Diyos. Kaya pag hindi mo binigyan pansin ng Diyos, hindi ka rin bibigyan pansin ng Diyos. Patas naman di ba? So, kung gusto mo pagkaroon ng takot sa Diyos at sumunod sa Panginoon, para ang Diyos naman ay magbigay ng blessing sa iyo. Amen? Yun ang maganda. Dalhin natin yung families natin sa Panginoon. Kaya tayo binigyan ng pamilya para tayong magbigay ng gabay sa kanila, dalhin natin sila sa Panginoon. Amen? At magagawa pa rin natin yan. Kahit na ganito ang situation natin, ang imposible sa tao, hindi imposible sa Diyos. Amen? Alright, so, ang mga naging angka ni Adan, sa Bible,
Sabi ng Bible sa Proverbs chapter 10 verse 7, basahin ko lang yung verse na yan. Kawikaan chapter 10 and verse number 7. Ang alaala ng matuwid ay isang pagpapala, ngunit ang pangalan ng masasama ay mapapariwara. So napakaganda ng salita ng Diyos. Sabi niya, ulitin ko, ang alaala ng matuwid ay isang pagpapala. Kaya binigyang pansin ng Diyos yung mga pangalan na nabanggit natin ay sapagkat ito yung angkan ni Adan na may pananampalataya at takot sa Diyos, at ang alaala nila ay palaging maging pagpapala sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kamag-anak. Even hanggang ngayon sa atin, maaaring maging pagpapala ang kanilang testimony dahil sa kanilang takot sa Panginoon. Pero ang alaala ng walang takot sa Diyos o walang pagsisisi ay mawawala rin. Makakalimutan. So, tingnan natin. Kung kalimutan mo ang Diyos, kakalimutan ka rin ng Diyos. Pero kung mahalin mo ang Diyos, mamahalin ka rin ng Diyos. Amen? So, napakabuti ng Panginoon. Number 3, pansinin mo kung gaano kahaba ang buhay ng tao before Genesis 6, before yung dilubyo. Sa Genesis 6. Pero napakahaba ng buhay ng tao. Now, ang testimony ng salita ng Diyos sa kapanahonan natin ngayon, hindi na kasing haba. Kasi nga, nagkaroon ng dilubyo. Tingnan mo ang Psalm number 90. Yung awit number 90. Awit 90 verse number 12. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng puso may karunungan. So, magandang bilangin natin yung mga araw natin upang dali natin sa karunungan at sa pagtupad ng salita ng Diyos sa buhay natin. Yung bawat araw, huwag natin sayangin. Verse number 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. Okay? So, sa salita ng Diyos, pag nakaraabot ka ng 70, ayan na yung dulo ng buhay. Tapos sabi pa ng salita ng Diyos, at kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. So, kung malakas ang katawan, 80 taon. Amen? So, salamat. May mga lola-lolo ako na nakaabot ng 96. 94, 96, 94. Si nanay ko, yumaon siya. Itong taon na ito, nakaabot siya ng 70. Si Brother Bill, 70, napakabata pa sa isip natin, di ba? Or whatever. Huwag mong tanongin yung mga teenager. Kaya hindi alam ng mga teenager yung ganyan. Hindi sila nakakaisip ng lampas 20. Sa kanila, pag 22 ka na, dinosaur ka na, okay? Pero anyway, sa salita ng Diyos, sabi, 70 years, tapos 80 kung malakas ang katawan. Now, binilang mo ba kung ilang araw ang nasa 70 years? So, yung bunso kong anak, mahilig sa math. Sabi ko, anak, ilang araw ang 70 years? Sabi niya, 25,568 days. Sabi ko, okay ka. Paano naman yung 80? Tinignan ko naman sa computer, 29,220 days. So, kunin mo yung edad mo, kunin mo yung mga araw ng edad mo, tapos isubtract mo sa 25,568. Tingnan mo po ilan na lang natitira. Okay, delikado, no? Pero, gusto kong bigyan yung pansin pangatlo na ang Panginoong Diyos ay bumibilang ng mga araw, hindi mga taon. Sabi ng Bible, ang lahat ng naging araw ni Seth. Ang lahat na naging araw ni Seth. Araw-araw ay regalo ng Diyos sa atin. Amen? Dami natin mga kaibigan, mga kamag-anak, mahal sa buhay, hindi nila nakita ang araw na ito. Wala na, nasa libingan na. So,
Gamitin natin yung araw na binigay sa atin ng Diyos para magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kasi hindi na natin maaayos yung nakaraan. Amen? Wala tayong magagawa doon. Hindi na maaayos yun. Ang maaayos lang natin yung kasalukuyan natin. At pag binigay natin sa Panginoong Diyos yung kasalukuyan natin, tiyak na bibigyan tayo ng magandang kinabukasan kung tunay na tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Amen? So itong araw na ito ay huwag natin sayangin at yung mga natitirang araw na ibibigay sa atin ng Diyos, bigyan natin ng kaluwalhatian at pagpupuri at pasasalamat ang Panginoon para sa mga yon. Amen? Number 4, ang gabay ni Adan sa kanyang salinlahi. Now, si Adan nabuhay 930. At ang pinakalas na kamag-anak niya sa kanyang salinlahi na nakasalamuhan niya, na nakausap niya, ay si Lamech. Yan yung tatay ni Noah. Nung naisilang na si Noah, namatay na si Adan. Pero biro mo si Adan, naging lolo, naging ninuno siya at gabay para kay Seth, Enos, Canaan, Mahalel, Jared, Enoch, at pati kay Lamech. So ito yung salinlahi ni Adan at ginabayan niya sila, tinuruan niya sila ng patungkol sa Panginoon kung paano maghandog ng tupa na may dugo, na may halong pananampalataya sapagkat ito ay larawan ng parating at pangako ng Diyos na magpapadala siya ng kordero na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan. By the way, sino yung binhi o yung kordero na pinangako ng Diyos? Sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi ng Panginoon, may binhi ang babae na wawasak sa ulo ng binhi ng ahas. Sino yung binhi ng babae na yon? Si Jesus Christ yon. Amen. At yung babae na yon ay natupad sa Matthew chapter 2. Yan si Birheng Maria. Amen. So, ang blessing number 4 ay si Adan ay maaaring gumabay sa kanyang salinlahi. Now, itong pangako ko sa inyo, kung tunay na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at kung tunay na sumampalataya tayo sa Panginoon, ibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na dalhin natin ang ating mga pamilya sa tamang landas, sa tamang paraan, upang lumapit sila sa Panginoon at magkaroon din sila ng pagpapala, ng pagkakakilala ng mga salita ng Diyos at ang paraan ng Diyos at makilala si Jesus Christ bilang kanilang Panginoon Diyos tagapagligtas. Amen? Gamitin nawa tayo ng Diyos kung paano siya ginamit, kung paano niya ginamit si Adan upang magbigay gabay sa kanyang pamilya. At ito ang magandang balita. Bagamat sila ay namatay, ayon sa mga verses na binasa ko, pinakilala ni Moises yung kanyang salinlahi, pero sa dulo, sinabi niya, sila'y namatay, sila'y namatay, sila'y namatay. At lahat naman tayo dadaan din sa kamatayan balang araw, kung hindi bumalik si Jesus Christ at tungkunin yung mananampalataya sa rapture, dadaan lahat tayo sa kamatayan, pero kailangan paghandaan natin. Paano tayo hahanda doon? Simple. Yung araw natin ngayon, ibigay natin sa Panginoon, para pagdating ng kamatayan, ang araw ng kamatayan, hindi tayo haharap sa isang hatol, kundi haharap tayo dun sa ating Panginoon na nagmahal sa ating kaluluwa, na siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. At pag tinanggap mo siya, tatanggapin ka ng Diyos, alang-alang sa Kanya. Amen? Amen. Panginoon, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin sa salita ng Diyos upang makapag-aral ng mga bagay na ito. Alam po namin bilang po ang aming mga araw, Lord, sa inyo. Pero binibigay po namin ang araw na ito sa inyo, Lord. Kumikilala po kami sa inyo at kami sumasampalataya at nagbibigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyong kabutihan sa amin. Lord, i-bless niyo po kami hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil kay Jesus Christ. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.